Ngayon, pag-aralan natin ang kalkulasyon ng 2 digits divided by 1 digit na walang remainder. Sa kalkulasyon, una nating isulat ang dividend. Ating isulat ang dividend na 96 ng ganito. Sunod, isulat naman natin ng ganito. Sunod, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Next, isulat naman natin ang divisor. Isulat natin ang divisor na 3 ng ganito. Simulan natin ang kalkulasyon mula sa posisyon ng tens. Ilang 3 mayroon sa loob ng 9? Dahil may tatlong 3 sa loob ng 9, kaya ang quotient ay 3. Isulat natin ang ganito, ang quotient na 3 sa ibabaw ng posisyon ng tens ng dividend. I-multiply ang quotient na 3 sa 3 na divisor. Ito ay equals 9. Isulat natin sa ibaba ng tens ang 9. Ang 9 minus 9 ay 0. Hindi natin maisusulat ang sagot na 0. Panghuli, kalkulahin natin ang mga bilang sa ones. Una, ibaba natin ng ganito ang bilang na 6 na nasa ones. Ilang 3 mayroon sa loob ng 6? Dahil may dalawang 3 sa loob ng 6, kaya ang quotient ay 2. Isulat natin ang ganito ang quotient na 2 sa ibabaw ng ones ng dividend. I-multiply ang quotient na 2 sa divisor na 3. Ito ay 6. Ang 6 minus 6 ay 0. Isulat natin ng ganito ang sagot na 0. Panghuli, isulat natin ang sagot ng equation. Dito nagtatapos ang ating kalkulasyon sa panulat. Subukan nating magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon. Ating unawain ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag nasagot ang katanungan at markahan natin ng bilog. Ngayon, magtugma tayo ng sagot. Number 1, 75 divided by 3. Ang sagot ay 25. Pangalawa, 55 divided by 5. Lutasin natin ito, tulad ng sa unang tanong. Ang sagot ay 11. Tama ba ang inyong mga sagot sa dalawang katanungan? Panghuli, repasuhin natin ang inaral natin ngayon. Basahin natin ang number 1 hanggang number 6. Number 1, sa pagkalkula, unang isinusulat ang dividend. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, isulat ang divisor. Number 4, kalkulasyon sa tens. Number 5, kalkulasyon sa ones. Number 6, isulat ang sagot. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.